So, since pinag-uusapan din natin, mga ka-GPnatics, yung tungkol sa pirma, at hindi natin nakita yung pirma nitong si Senator Joel Villanueva doon sa kanilang minority report, mga kababayan, etong si Tito Soto ay nagtataka rin. Bakit ganon, mga kababayan? Yung pirma nila, 6 na senador ang pumirma sa kanilang Senate Minority Report, pero mga kababayan, etong si Senator Bato, wala naman doon, pero merong pirma. Mga kababayan, paano nangyari yun? May taga-pirma ba si Bato? Paano nakapirma si Bato? Tago ng tago. Ang loko. Oh, mga kababayan. Eto, sabi ni Tito Soto rito, at papakita ko sa inyo kung paano nangyari yan. Walang sound. Baka sa'yo lang, walang sound. Babsan, nako ha? Kapatid, oy. Ito sabi ni Tito Soto, mga kababayan. Sabi niya, Senate President Tito Soto, the third question, how Senator Ronald Bato de la Rosa was able to sign a minority report on the alleged flood control scam despite reportedly being absent from Senate session since November 2025. Mga kababayan, November 2025 pa, tapos nakakapirma. The minority report released by Senator Rodante Marcoleta and Amy Marcos contains the minority block findings from the Senate Blue Ribbon Committee inquiry, which claims that the former House Speaker Martin Romualdez bears responsibility for the supposed irregularities. De la Rosa, who is currently in hiding, was listed among the 6 senators who signed the document. Nagtataka nga talaga ako bakit nakapirma, mga kababayan? Pakita natin yung pirma na sinasabi dito ni Tito Soto. Okay, wait natin ha. Open ko lang. Ito yung sinasabi ko, guys, na pinagtataka nitong si Bato de la Rosa, si Tito Soto, na may pirma itong si Senator Bato, mga kababayan. Ayan makikita nyo dyan, mga kababayan, walang pirma. Yung kanina walang pirma si Senator Joel Villanueva, walang pirma si Alan Peter Cayetano. Okay? Imposibleng hindi alam yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi pwedeng hindi alam yan ni Joel Villanueva. Kaya lang, hindi talaga pipirma yan kasi nga, nire-recommend nila na ipakulong si Villanueva. Pero, nagtataka tayo dito, Ronald Bato de la Rosa, may pirma, mga kababayan. Ayan Hindi naman to electronic. Diba? Hindi po ito electronic, guys. Nakita nyo ba na electronic signature? Hindi ito electronic signature. Hindi rin ito stamp. Ibig sabihin, mga ka-GPnatics, si Bato de la Rosa, mukhang may nagtatago dito. Sino ang pumirma dito? Paano nila naihatid ito kay Bato de la Rosa? Diba, paano nila napapirma? Kung hindi nila alam kung saan nagtatago si Bato de la Rosa, ibig bang sabihin nasa malapit lang si Bato de la Rosa? Ma'am Leticia Fernando, salamat sa pag-share ng blessings. Kung may ghost employee, si Bato, ghost senator, nasweldo nang di napasok. Sabi ni Elizar Padilla, baka night shift si Senator Bato kaya hindi nakikita sa Senado. Kalokohan ang ginagawa nila. Ghost signature. Ayan mga kababayan, tinakpan pa nga kasi tinitingnan ko maigi. Talagang Ayan hindi siya electronic ba to? Sige, magsabi sa akin yung mga magagaling dyan sa pirmahan.
Pero ito ay tawag dito, ink to eh. Ayan hindi rin siya stamp. Mga kababayan. So nakapirma si Bato de la Rosa. Paano nangyari yun? Diba? Grabe ang pantatarantado ng mga senador. Yung taong hindi pumapasok, matagal nang nagtatago, na pinaghahanap na ngayon, natakot na takot, mga kababayan, dahil may nalaman niya na meron na siyang warrant of arrest na wala pa namang kasiguruhan, eto, lumalabas. Sabi ni Mama Ros, invisible lang si Bato, pero nandyan yan. Ano to mga kababayan? Tawag dito. Ito ba yung may kapanyarihan? Kapanyarihan. Oy, wait lang guys, wait lang. Bago ko makalimutan. Nung nakaraan, nag-content tayo kay Mike Defensor, kay Jingy Luistro, naalala nyo? Mga kababayan, ako po ay humihingi ng paumanhin. Sabi ko si Mike Defensor ay isang abogado. Walang iyayan. Na-fake news ako. Na-fake news ako. Etong si Mike Defensor pala ay hindi po talaga abogado. 'Di ba? Right after ng live natin, habang ako ay nasa gym, mga kababayan, habang nagpapahinga, sinearch ko. Hindi pala abogado yung loko. Hindi pala abogado. Mga kababayan, may nagsabi kasi sa akin DDS eh. hindi nagsabing DDS. Yung DDS nagsabi, di ba abogado naman siya? So parang, mga kababayan, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na hinanap yung background ni Mike Defensor. Kasi nga dati, sa pagkakakilala namin sa Quezon City, lagi kasing nakaporma eh. Mukhang abogado. Di ba? Mukhang abogado lang pala. Naka-disguise at nasa paligid lang lagi. Sabi niya Owen Enriquez. Kaya siguro tuloy ang sahod niya kasi nandyan lang siya malapit nag-work from home. Grabe mga ka-GP Natics. Hindi ko lahat iniisip ko na kung paanong paraan. Paano napirmahan ni Bato to? Alam naman natin, mga ka-GP Natics, na halos lahat. Kaya nga walang nagagawang batas, di ba to? Kaya walang nagagawang batas. Etong si Bato de la Rosa, kasi nga, imbis na yung mga marurunong talaga at sanay sa paggawa ng batas, ang mga kasama niya, yung sarili niyang pamilya, yung ginawa niyang staff. Di ba? Ngayon, masasabi ba natin na ang gumagawa, mga kababayan, or ang pumipirma nito, yung kamag-anak niya? Mahirap din sabihin eh. Kasi ito, kung hindi si Bato de la Rosa ang pumirma nito personal, mga kababayan, ito ay maliwanag na panggagago. Ito ay maliwanag na tinatawag natin na perjury. Diba? Pinurge. Mga kababayan, etong pirma ni Bato de la Rosa. So, kung wala si Bato de la Rosa, malayo siya, walang nakakaalam kung sino, paano nakapirma. Ibig sabihin, merong pumeke ng pirma ni Bato de la Rosa na pumirma in his behalf. Mga kababayan. Di ba? Kung ito ay hindi kay Bato de la Rosa, iba ang pumirma. Mga kababayan, bakit pumayag yung Senate Minority Block o yung DDS Block na gawin ito? Isang butas ito na panloloko. Diba? O baka naman mga kababayan, sabi ko kanina, may kapanyarihan. Nilunok yung bato, mga ka-GP Natics, tapos lumipad. Diba? Tapos, pagdating ng gabi, babalik ulit sa Senado. Pipirma. Ganon? Ayun, Mama Ros. Ang tanong, kung sino ang nagpapirma. Maaring ang tanong kung sino ang nagpapirma at sino ba yung pumirma na yan in his behalf. Di ba? Guys,
Imposible naman na si Bato de la Rosa ay makapunta sa Senado. Alam naman natin yung mga CCTV. Alam natin na yung mga reporter, may mga naka-assign dyan. May naka-assign sa Congress, may naka-assign dyan sa Senado. So, hindi makakawala ang pagbalik, di ba, ni Bato de la Rosa whenever na siya ay magpapakita sa Senado. So, therefore, merong gumagawa ng kalokohan dito sa Senado. Merong mga kababayan nananarantado. Tama, nardityoso. Sanay na sanay sa pamimeke. Kung napeke nila ito, mga kababayan, what more yung kay Gutesa? 'Di ba? Na nakuha nila yung stamp ng isang abogado para magmukhang totoo yung tinatawag po, mga kababayan, na notaryo. 'Di ba? O baka naman kinakanlong nila, nagtatanong lang, sabi ni BMB Joel. O yan ang di ko alam, Boss Joel. 'Di ba? Yan ang di ko alam. Kasi kung kinakanlong nila, itinatago lang nila. Hindi ko alam kung anong kaso nila diyan kasi si Bato naman wala pa namang kaso. 'Di ba? Hindi naman siya wanted, kaya lang nagtatago. Hindi, GP di ba masabi may warrant o regardless kung may warrant o para siya ng ICC, galing sa ICC. Dito sa Pilipinas, wala siyang kaso. Hindi siya wanted. Kaya lang nagtatago sa takot, di ba? Hanap ka ng pirma ni Batoski, compare natin dyan sa pirma niya. Sige, mamaya. Sir Leo, mamaya hanapan natin yan. Oh, di ba? Pero bago tayo mag-jump sa conclusion na yan at bago tayo mag-compare ng pirma ni Bato de la Rosa, kitang-kita naman na nakapatong sa pangalan niya, Sir Leo. Alangan naman si Joel Villanueva yan, pumirma sa pangalan ni Senator Bato. Di ba? Daig pa pala ako niyan. Ano yun? Malabo na, Ruby. Tapos si Rudy. Tapos Ruby ang sinulat. Ang basa, Ruby. Ang kapal na mukha ni Bato, galit siya sa admin ni PBBM. Sa government siya nag-work at government nagpapasahod sa kanya. Tapos, mga relatives pa niya kasama sa office niya. Kapal mukha talaga. Kaya nga wala pong naisasubmit, walang na ipapasang batas kasi wala namang mga alam yung kanyang mga kapamilya pagdating sa batas eh. Diba? Oh. Nangako, Ed Apostol, nangako naman si Antonio Trillanes na by July, kaya lang tagal pa noon, ilang buwan pa. February, March, April, May, June, July, 6 na buwan pa, saka siya magpa-file daw ng kaso. Walang ya. Mga kababayan, pagkatapos pa daw kasi ng pagkatapos pa daw ng SONA ni PBBM. Dapat dito, yung mga kapwa nila mga senador, kung pag wala ng silbi na yan, wait, sorry. Kaya siguro nung nakaraan, baka maputol ako, maiba kasi. Kaya pala nung nakaraan, sinasabi nila, huwag silipin si Bato dahil ito ay nagtatrabaho naman kasi nakakapirma. 'Di ba? Huwag daw silipin. Eto, nakakapirma nga. Pero ang tanong, paano nakakapirma? 'Di ba? Paano po nangyayari ito? Hocus pocus? May magic? In just a snap of the finger? Ayan na, pirma ni Bato. Okay pa sa akin, mas maiintindihan ko mga kababayan na si Senator Bato ay may pirma dito sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Electronically yung kanyang pirma. Maintindihan ko pa yon. 'Di ba? Pinaabot sa kanyang pamilya. Pero ito, ink na ink ang nakikita natin dito, ink to eh. Tama ba ako ng tingin o mali ako? 'Di ba? Ayan oh. Oh. Diyos ko.
Ayan. Kahit sino magtataka. So, dapat itong si Tito Soto, paimbestigahan mo na yan. Tito Soto, paano nangyari yan? Tinatarantado na kayo ng mga kasama nyo dyan sa Senado. Kilos-kilos kayo. Di ba? Ay, Ma'am Lilian, sabi ni Aimee kahit wala dyan si Bato pero nagtatrabaho pa rin. Kasi nga daw may pirma. Di ba? Yan daw ang patunay nila. Ang tanong nga, mga ka-GPnatics, dapat tanungin sila, paano nakapirma si Bato? Dapat kapag nagbukas ang session may magtanong dyan na majority, di ba? Paano si Bato nakapirma, samantalang di naman siya pumapasok, hindi naman siya nagpapakita? Sino ang may komunikasyon sa kanya? Sino ang naghahatid nito para papirmahan sa kanya? Di ba? Oy guys, pahingi naman ng konting likes pa dyan, paabutin natin kahit sana 700. No, 700. Kahit hindi na 1,000, 700 lang, okay na ako dyan. Kita nyo, dumadami na naman tayo kasi nagla-like kayo. Di ba? Dati hindi naman ako nanghihingi ng like sa inyo kasi mataas naman. Hindi ko na kailangan. Di ba? Pero ngayon, syempre, kailangan ulit nating tumaas. Nanghihingi ako ng like sa inyo. Maraming salamat sa mga magla-like. Pirma hugis ba to? Parang guhit lang yan. Pirma ba yan? Hindi, kasi Lena Sabado. Meron siyang dito, tinakpan. Tinakpan yung part na iba pa. Syempre, para hindi makopya. Di ba? Tinakpan, ayan Ito yung part na to, para papakita ko sa inyo. Ito yung binura. Ito yung binura. Binura yung dito ang part. Meron pa dyan. Binura yan. Hindi ako nagbura, sila nagtakip. Oo. Naging halo man si Bato. Oy, oo nga may power, special power. Halo man, di nakikita, invisible. Sabi ni Joey Salbaburo, sa Balburo, personal delivery yan. Ano pinapalala move? Kung personal delivery yan, mga ka-GPnatics, isipin lang natin. Ano to? Personal delivery yan. Kung pinalala move yan, di dapat, syempre di ba pag papalalabog mo o kaya naman kahit anong means ng pagdi-deliver. Di ba kailangan may address? Para mapapunta mo kay Bato at mapapirmahan. GP ako sa bahay pumipirma, lalamove. Ayun nga ang tanong ko, Joey. Di ba? Syempre, ikaw sa bahay ka pumipirma, papalalamove mo lang at messenger. Di ba? Pero alam mo yung address. Si Senator Bato, this does mean na alam din nung nagpapalalamove or nagpapamessenger sa kanya para papirmahan to? Di ba? Yun lang yun Kung through messenger or through lalamove, definitely, dapat certain ka sa address. Dapat alam mo yung address kung saan makikita si Senator Bato, kung saan mo ihahatid yung papapirmahan sa kanya. Otherwise, hindi yan makakarating. Diba? May sariling messenger. Dapat dito, kung may sariling messenger naman, wala ba silang pwedeng gawin sa messenger na yan? Di ba pwede nilang sundan? Hindi ba pwedeng makita yan sa CCTV sa Senado? Uy, may tagapaghatid ng papeles kay Bato. Tama, Mama Ros, nakuha mo. Ibig sabihin, alam nila kung nasan si Bato. Bakit ayaw nilang sabihin? 'Di ba? Yung tao, biruin nyo, mga kababayan, kailangan siya, lalong-lalo na sa paggawa ng mga batas. Dahil doon, sa paggawa po ng mga batas, kailangan din ng boto. Di ba? O kahit sabihin mo naman na obob yung mga yon, kailangan pa rin ng boto. Baka may relasyon kay Bato ang driver ng messenger. Baka through email tapos pinasirox tapos mga kasama nagpirma. Well, ang hirap mag-isip guys.
Hayaan na natin yung mga senador, di ba? Hayaan natin sila. Sila yung gumawa ng paraan kung paano po nila mahagilap at paano nila malulutas itong problema na to. Bakit nakakapirma si Bato samantalang matagal na siyang hindi pumapasok? Yun, di ba? So, either may kasabwat na senador, tagapirma sa kanya, o may kasabwat na senador na nagtatago sa kanya. Ganun lang. Hindi, ganito. Kasi may nabasa ko kanina, November pa lang. 'Di ba? November pa lang siya last na pumasok. Kung bibigyan natin, granting kunwari tama yung sinabi mo, Mama Ros, na matagal na siyang pumirma. Isipin natin kung matagal na siyang pumirma, ibig sabihin ba, yung minority report, matagal lang tapos, bago pa mangyari yung last hearing sa Senate Blue Ribbon? Pag ganun, mga kababayan, iba talaga tong sila iba talaga tong sila Marcoleta. Advance. Kalapati ang nagdadala. Alright. So, ayan, mga kababayan walang iya kayo. Kalapati pa. Eto na